Kaya nga bang umakyat ng isang minivan sa hilagang dulo ng Pilipinas? Gaano katotoo na hindi kaya ng isang minivan na maglakbay ng malayuan na biyahe? Sa biyaheng ito, susubukan natin iakyat ang isang minivan na silakbay at ikutin ang hilagang Luzon ng Pilipinas. Hello, good morning, what's up mga biyaheros. Update ko lang kayo na 3 AM ng umaga is nag-jump off na kami sa Valenzuela. Ngayon is nagpagasolina lang kami dito sa bandang San Fernando, Pampanga na. First na nagpapultang tayo ngayon ng gasolina para kay Lakbay. Ang plano namin ay mag-stop over sa bandang Pangasinan para doon na rin mag-almusal at para magtuloy-tuloy papuntang Bigan. Ayun ang unang destination na pupuntahan namin ngayong araw na to. Unang biyahe natin mga kabiyaheros. Hopefully sana mas makarating tayo mas maaga pa. Pinili naming ruta ay papuntang Pangasinan hanggang papuntang Apari. At pabalik ay dadaan tayo ng Tugigaraw. Kung may oras pa tayo, sana makaabot tayo ng Aurora Province na maikutan natin. Takbo malahid lang tayo mga kabiyaheros. Tumatakbo lang kami ng 60 to 70. Ang oras ngayon ay 4:14 AM. Nag-CR lang sila commander ngayon. Isang oras na tayo mula umalis na Valenzuela City. Hopefully na bago mag sumikat ang araw is nasa Pangasinan na tayo. Ayun ang update namin ngayon mga kabiyaheros. Sinabay na namin yung pagpultang at pag-CR. Sige, bibiyahe uli kami mga kabiyaheros. Dalawa kong anak nandiyan kasama at si Commander. Update ko na lang kayo sa susunod na stop uli namin. Hopefully sana mas maaga tayo makarating na Pangasinan mga kabiyaheros. Sige, goodbye. Time check is 5:38. 5:30 na tayo na nakapasok na dito sa bayan ng Tarlac City mismo. 6 hours and 18 minutes pa bago tayo makarating sa Bigan, sa Heritage. Possible na 11:56 AM nandun na tayo. Depende kung aabutan tayo ng mga traffic dito sa lugar na to. Hopefully na hindi naman tayo matraffic. May silip na si Haring Araw. Wala pang alas 6 is medyo mataas na ang araw dito sa bandang Tarlac. Update ko na kayo mga kabiyaheros sa unang stopover namin. Update ko na lang kayo mga kabiyaheros. Time check 6:32 na kakadaan lang natin sa arko ng San Manuel, pagitan ng Pangasinan at Tarlac, kung di ako nagkakamali. Malapit na tayo, mga 5 hours and 26 minutes is nandun tayo sa estimated time na nandun na tayo sa Bigan. Pero mag-stop over muna tayo dito sa parteng Pangasinan. Naghahanap na lang muna kami ng palengke para pang-almusal namin, dahil mas okay yung kami na lang magluluto ng pagkain kaysa bibili pa kami para makakain din yung mga bata.
Para mas makatipid din kami, lalo na sa mga ganitong biyahe is mas okay pa rin yung may baon o kaya nagluluto, mas okay yun. 6:33 AM, medyo mataas na ang araw dito sa may parteng San Manuel, pero okay pa, malamig-lamig pa rin naman yung hangin. Ganda sikat ng araw, magandang panahon. Parang nagpapaiwatig na maganda ang ating biyahe sa gagawin nating North Loop. Sana talaga mag-success tayo. Successful yung gagawin natin. Nakasama natin ang pamilya ko. Kasama sila Commander. First time namin gagawin ito. At hindi ko masasabi kung mauulit pa, pero ito, nabigyan tayo ng opportunity na magawa natin ito. Marami nangangarap magawa ang North Loop, pero hindi lahat pinapalad na magawa kasi matindi preparado mula sa budget, mula sa gagamitin na sasakyan o motor. Dapat naka-prepare at nakahanda talaga, naka-condition. Pati yung driver o rider na mag-North Loop. Hindi rin biro kasi din lalo na pag sa paying budget Kami, dami namin hirap para magawa lang to. Hindi naman to basta-basta lang na magagawa namin ng ganun lang. Siyempre, nag-ipunan, nagandaan. Kasi nga, kung gusto mo talaga gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, tsatsagain mo, pagsisikapan mo makuha ang mga yun. Yun lang. Lagi lang positibo sa mga gagawin. Kung hanggat maaari, kung kaya mo pang gawin sa buhay mo, gawin mo na. Huwag mo na ipagpaliban. Kasi katulad nito, hindi ko masasabi kung magagawa ko pa ba ito sa susunod na taon, sa susunod na... Kasi medyo ako, nararamdaman ko, yes, hindi na rin ako ganun kalakas. Kung maneho, hindi na rin ganun kalakas na rin. Pero, ang katawa ko sa kaisip ko, laging nagsasabi na kaya ko pa. Sige, update ko na uli kayo mga kabiyeros kung nasaan na uli kami. Pero mag-stop over kami 7 AM para mag-almusal. Dahil kanina pa kami nag-start na bumiyahe, alas 3 pa lang. Sakto alas 3. Sige, mga kabiyeros, ito lang update ko ngayon. Thank you. Is the vegetable bowl of Pangasinan. Talaga? Ibig sabihin sila yung talagang ng taniman dito sa Pangasinan, no? Saan? Kung parang city na dito, no? Tapos lang namin mag-almusal mga kabiyeros. Nag-stop over lang kami sa isang tindahan dito sa may Cordoneta. Mabait si Ate Lea na pinapwesto tayo doon para makapagluto at makapag-kape ngayong umaga. Sobrang bait. Wala kami masasabi. Magpahinga kami doon. Kahit sa gilid lang, makakain na kami. Food choice na uli kami lahat. Ngayon magpapatuloy na tayo ng biyahe. Time check is 8:24. Nandito pa rin tayo sa ng Cordoneta, Pangasinan. Meron tayong 5 hours and 6 minutes bago makarating sa Bigan. Ayun ang tutumbukin natin mga kabiyeros. Estimate arrival na binigay ni Google Maps is 1:30 PM. Yes, it's good. Nandun na tayo ng ganung oras para makapag-explore ng kabuuan ng Bigan. Medyo maganda ang panahon dito, mainit ngayong umaga, saka hindi masyadong toxic ang kalsada nila dito. Napakapayak ng lugar na ito. Napakasili. Dito parang parang hindi uso dito yung mga nagmumotor na aruro.
motor sa kanila dito is ginagamit ng mga kabuhayan para sa ang sa tingin ko napapansin ko sa kanila yung pakadisiplina. Uli tayo mga biyeros, i-update ko na uli kayo mamaya sa pangalawang stopover natin. Pumasok tayo dito ng La Union, bumagal tayo ng andar ngayon, lalo doon sa may pagbaba ng bago maglumiko ng Cannon Road, medyo pababa. Okay lang naman si Lakbay, kaya na naman yung pababa doon, pababa ng La Union, na naka ano lang tayo, naka drive lang tayo, dahan-dahan lang. Siyempre medyo malalim ang mga burbada. Estimated time is 4 hours and 1 minute bago tayo makarating sa Bigan sa Heritage. Tapos estimated time na arrival natin is 1:57 PM. News pa rin naman, hindi naman tayo nagmamadali, tamang takbuhan lang. Medyo mainit-init dito pero masarap yung init kaysa umuulan. Mahirap bumiyahe pag umuulan. Halos mga rutang dinaanan natin kanina is puro MacArthur Highway. Ngayon is nasa Manila Road tayo. Ngayon tutumbok na natin itong Manila Road na yung kalsada na ito. Pinapadaan tayo ni Google Maps sa San Fernando bypass. Yun ang pinaka tutumbukin natin ngayon. 32 kilometers pa. Medyo mababa pa to, pero goods pa rin. Energy check is nasa 70% na. Nabawasan na 30%. Medyo traffic dito sa kung binabaybay natin MacArthur Highway. Mahaba, kung makikita mo sa mapa, mahaba ng pula. Ito kasi yung binigay na ruta, kaya ito na yung susundin natin. Tapos lang namin magpagasolina. Nagpagasolina tayo na 500. Bali, patak na 1,500 na tayo mula kanina nagpagasolina. Kanina, ang tank namin is 1,000. Pero kasi meron pa gasolina kasi kalahati pa si Lakbay. Kaya nagpapuntak tayo kanina bago tayo umalis. Almost ang nagastos na natin is 1.5 sa kapiso. Total lahat. 3 hours and 42 minutes bago tayo makarating sa Bigan. Sa Bigan na lang tayo, maghahanap na tayo ng hindi kami nagpapakti komando para kami na mag-explore ng matutuloyan namin. So at least tayo, gamit natin si Lakbay, hindi natin, kung nakamotor tayo, kung kasama na gamit natin si ito kainit, grabe, tostado talaga. Hindi lang nugnog, tosta. Grabe init, pero okay lang. Good na to kaysa naman ako umuulan. Pero magtampisan sa dagat. Hindi itong may isa sa mga nagpapabagal sa biyahe natin. Yung okay pa eh. Mahaba nito hanggang saan ba kung makikita ko kayo po doon.
may nang stopover kami, DCR, sa mga bata, sa amin. Which is normal naman lagi sa biyayan. Pero hindi naman tayo masyadong nagmamadali. At least masan huwag na tayo asapitin ang dilim sa tutunguhan natin. Medyo mainit dito, grabe. Makakapagluto ka ng itlog dito. Sobrang init. Grabe dito sa La Union. Meron pa tayo 23 km para makarating sa San Fernando bypass. Medyo mahaba-haba ito eh. Medyo itong kahabaan ng MacArthur Highway, napaka-traffic talaga. Wala naman ako alam na ibang alternate route kasi ang sinusundan ko na lang is Google Map na lang. Wala naman tayo. Pero sabi nga is, ito yung pinaka-fastest route niya. Sabi niya. Pero nakita ko plus 8 minutes. Bubunuin natin dito. Wala na tayo choice, nandito na tayo. Halos lapit na tayo kalahati na ng araw. 10:44. Ngayon. Traffic. Sabado. Hindi ko alam kung saan yung nagsisimula yung traffic na yun. Ako ay hindi. Pero yun pa rin. Nakakapagpahinga-pahinga, nakakapag-stop over kaya nakaka-refresh kahit pa paano. So may panahon, grabe sa amin dito. Pahinga muna kami. Halos punuan ng mga fast food ngayon sa mga nadaanan namin, kaya dito muna kami sa gilid tumambay. Ano na to? Batalag, no? Batalag? Ano? Boknotan. Sa Union. Layo-layo pa kami. Ayan. Past 1:12 na. Almost lagpas na yung pananghalian namin, kaya dito muna kami minto para kumain. Mapagpahinga rin. Halos wala kami makuha na mga fast food na makainan, kaya sakto. Medyo sleeping. Sa gilid ng kalsada. Pansamantala lang muna. Presko naman. It's the goods naman. Mga 2 hours pa biyahe bago makarating pa kami ng Bigan. Kung hindi nakakayanin, baka doon na lang kami mag-stop over. Hindi nakakayanin. Sa tingin mo, hindi nakakayanin. Doon na lang kami mag-stop over sa Bigan. Hanap na lang kami na matutuluyan. Baka sakali, mag-walk in. Kain tayo mga kabiyeros. Sa ating biyahe, kumain na lang kami doon sa Gedli kasi nga na lang kami, nag-drive to dahil lahat na dinaanan namin ng mga fast food is walang bakanteng parking, kaya naisipan na lang namin take out na lang din para kumain na lang sa labas kaysa naghintay pa kami ng magkaroon ng space sa parking. Gawa na oras na rin dahil yung stopover natin is masyadong mahaba na. Time check is 1:58. Mga 1:55 umalis na kami para mas mapaaga pa yung namin, yung pagdating doon. Sa Bigan City talaga tayo mag-stay ng gabi dahil hindi na namin napusigin na magtuloy pa hanggang Lawag.
medyo malayo na. Hindi nakakayanin yung oras natin. Para safety tayo ng gabi, yun. Hindi na tayo mag-stay sa Bigan, tapos mag-ikot-ikot tayo mamaya. Explorin natin bago tayo umalis sa Bigan. Sakto-sakto, ang ganda ng kalsada dito. Naalala ko itong kalsada na to, napakasolid na kalsada dito. Lala kung malasang motor mo, wala, singsulat itong daanan na to. Maluwag na maluwag, oh. Habulin natin yung oras. Mukhang abutin tayo ng lampas ng alas 4:30. Ganda naman ang panahon dito. Sobrang mainit. Sobra. Kumakain nga kami kanina. Tumutuloy mga pawis namin sa sobrang init dito. Summer na summer yung lima nila dito. Sa barangay Bungol na tayo. May kakulog sa eskwela. Ganda, no?
finally, nandito na tayo sa Bigan. 7 minutes away from Heritage dun sa Bigan. Pero ito, nasa Bigan City na tayo mismo. Touchdown. Naghahanap na kami ng matutuluyan ngayon gabi at pinalit tayo, nakakuha tayo walking lang. Mga bakante. Marami naman dito. Hindi kami nagpabook, nagsubok lang kami ng mag-walking. Ngayon is tutuloy lang tayo. Dami ng pagod. Tapos na ang day 1. Sa day 2 naman tayo ulit magkita-kita mga players. Tsura namin, laspag na. Wala na, hindi naman yung tsura namin. Walang ligo! Basta umalis lang ng alas 3 ng madaling araw. Tapos 5:20. Time check is 5:20. Nakahanap kami ng matutulayan. Ngayon, pahinga muna tayo. Bukas na lang natin libutin ng Heritage bago tayo umalis dito sa Ilocos. Dito na kami titira. Pagod na. Today, sign off. Thank you, mga Bieros. Kita-kita sa day 2. Bye! May mga ilasli pala dito eh.